So marami ako nakikitang ganito sa TikTok and sinasabi nila na this is one of the best consoles for under 1,000 pesos na retro gaming. And yes, I said retro gaming. So basically, this is just a console na pwede ka maglaro ng retro games inside. So lagi ko ito nakikita sa TikTok mga peeps and masasabi ko na maraming magandang reviews about this product, which is, di ko kung anong tawag dito, pero nakalagay dun sa harapan, Game Stick Lite. Wow, ang ganda ng pangalan. So, ito mga peeps ang Game Stick Lite, which is, nasabi dito, 2.4 wireless controller gamepad. So, hindi siya Bluetooth. And meron siyang professional game chip, connect to TV, classic games, wow, classic games, and double rocker control, which is, I believe, is 2 thumbsticks sa controller. So, what is up sa inyo mga peeps? My name is Daniel Australia. Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, check natin itong Game Stick Lite as said in a box, kung sulit ba to o hindi. So without further ado, let's get started, mga peeps. So check muna natin yung box at saka sinasabi lang around the box that it is a 2.4 GHz wireless controller gamepad. So ito mga peeps ay binali ko pa gamepad o game stick kasi ito daw ay isang gamepad pero may console siya which is yung Game Stick Lite. So it can play retro games daw. Check natin kung ano naman sa loob. So salamat sa Shopee na sira yung box na konti pero ito yung manual which is in mukhang naka-Chinese siya mga peeps. Yes, wala siyang English. It's kind of weird. Bakit walang English? Ito, mayroon pala. Ay, meron. May English pala. So, basically, may manual siya. And mukhang dito binawi yung, yung 700, yung 1,000 mo. At so, sa pinakataas, meron dito yung Game Stick Lite, which is ang kapal niya na konti, pero mukhang pwede naman kasi makapal siya and pwede mo siya isaksak sa HDMI, which is a cool thing para sa akin. And yes, meron siyang micro USB. I think pwede ka maglagay ng extra games dito gamit ng micro SD card slot. And meron tayo dito yung HDMI na saksakan niya. So mga peeps pala ay binayaran ko dito. Alam ko nasa less than 1,000 tapos nilagyan ko pa ng voucher. Kaya nag 700 I believe itong itong console na ito. We also have here the adapter para sa gamepad and yes, it's 2.4 GHz. So basically, it comes with the actual console. So meron din tayo ditong power cable. Meron din yung parang USB-C sa ilalim, hindi ko na notice. And meron tayo dito yung adapter. I believe ito ay sinasaksak dito para makontrol mo yung console, which is ba to? So yung packaging pala niya ay naka-plastic na insert tray. Tingnan natin. Plastic, wala na sa ilalim. Mukha siyang chipanga lang ng controller, pero parang siyang PS2 na style, which is I think good option naman. At meron din siyang parang dito eh. Slot dito para sa... Wait, what? So mga peeps, meron siyang corrosion. Ibig sabihin, gamit na to. Mukhang siya, mukhang kinalawang na. Tsaka mukhang gamit yung game stick. Mukhang gamit yung thumbsticks. Just kind of weird. Tingnan natin kung ito ay may kalawang na yung... ito malinis to. Pero bakit yung isa merong kalawang? So meron din tayo mga peeps dito, HDMI na extension cable. And lastly, meron tayo dito ang pinaka-cheapest na hindi pala USB-C yun. Basically, it's a micro USB. Mukha lang siya USB-C pagtingin ko. So, meron siyang USB micro na adapter, which is parang parang generic, pero check natin. So, let's take a look at the console itself. Meron siyang HDMI, meron siyang 2.4 GHz na adapter, and meron siyang micro USB slot pala. Hindi siya, mukha siyang Type-C, pero micro USB pala to. So, check natin, connect natin somewhere na pwedeng, and let's play some games na sulit. So, mga peeps, nasaksak ko na rin sa projector ko. So, yes, pwede sa projector, pwede mo siya i-connect via USB sa likod ng projector nyo o yung TV nyo, if meron kayong TV na may USB slot. And pwede mo siya i-connect din sa HDMI ng TV nyo. So, nilagyan ko na ng baterya itong controller and check natin kung gumagana ba yung actual game stick. Open natin to
Connect tayo sa HDMI 1 and dapat meron siya makikitang signal, I believe. So after 40 minutes of trying to make this thing work, hindi siya gumagana. And trinay ko din i-connect to sa isang 5V na adapter, hindi gumagana and wala siyang signal na kukuha. Compared dito naman sa controller, yung isang controller ay punong-puno ng kalawang. Damn, parang mukha siyang di gamit pero dahil lang sa mali ang pagka-packaging o mali ang pagka-store ng product na ito nung hindi pa siya nabebenta, grabe ang kalawang ng controller. So, would I recommend buying this console? No. Hindi dahil sa pagkamali ng store ng product na ito. As in, parang ang dali-dali lang mag-crack yung case nito. Like, pag ginagalong-galong ko, mainit yung console na yun, ng game stick. Pero, hindi siya gumagana sa sa projector ko. Kahit ginamit ko pa nga to sa So, ginagamit ko kasi dito mga pips, yung PLDT Stream TV. And gumagana siya. Pero ito, kahit idiretso ko to, nakakonect dito sa likod ng projector, hindi pa rin gumagana. So basically, nasira lang yung araw ko dahil dito sa game stick nito. So I don't recommend you mga pips na bumili ng game stick light nito. As of now, nakita ko sa Reddit, sobrang dami nagsasabi na ang pangit ng quality nito compared sa mga Anbernic, mga ganon. Medyo mahal siya na konti, around 1.4. Mas tatagal yun compared dito sa game stick na 4K nito na I believe na hindi naman 4K pero hindi ko pa natatry ito mga pips kasi hindi gumagana yun sa akin. And itong controller, punong-puno ng kalawang. So, hope you guys enjoy. Ako nahirapan dito sa product na ito. And peace out, I believe. Bye.